solar street light po. So, the amount of the solar street light for a 1 unit is 1,900.71. So, total for 64 units, we have 9,999,925 pesos and 52 centavos. Thank you. Ulit ng solar street light. Meron po kasi yung mga street light ngayon, ma'am, na nagtitim siya kapag walang ganong dumadaan na tao. So, na-maintain po niya yung energy niya. At kapag may tumaan, wala siyang magliliwanag. Magliliwanag. Yes, sir. So, ibig sabihin sa atin? Usually, ma'am, 3 to 5 years po. Maximum po, 5 years kapag nakakatipid po siya. Tapos 3 years po yung... So, sa atin, di ba, from San Jose Drive to Lugac, po yan ng mga sasakyan. Ilang watts po yung liwanag niya pagka walang dumadaan na tao o sasakyan, kasi di ba magdidim siya? Opo. Ano po yung, ilang watts po yung ano niya? Ma'am, actually, depende po yun sa specification na may di-deliver sa atin. So, kung probably 40 watts po yung na-request natin, pwede po siyang mabawasan ng mga 5 watts or 10 watts natin na energy, ma'am. Any other questions? Councilor... Yes, sir. Apo. Solar panel, I think mga 25 years po yun. Opo. Ano po yung battery, sir? Rechargeable? Yes po. Sir, di ba sa Bible ko meron tayo solar light sa Sara? Ano din po ba yung pwede po natin, pero usually itong specs na kinuha ko po, yung galing po sa Department of Energy noon na binigay sa akin. So yun na rin po yung sinunod ko. So before we proceed to other questions, sir, this is a request. Yes. So we're not sure if i-grant pa po yung request. Yes. So I'm just wondering kung bakit po sa DBM. Would you know kung bakit hindi sa DOE or sa DPWH, kung bakit sa DBM? Kasi po pumunta po yung DBM dito, nakakausap po namin. So sabi nila po, pwede po kayong mag-submit sa amin ng proposal. Then tingnan po natin kapag ma-submit yung lahat ng requirements. Number 1 nga po yung resolution. So tingnan natin kung may pa-approve ko. Okay. So Councilor Ranoy first, and then Councilor Baha, and then Councilor De Castro, and Councilor Tagal. Ito. Yung unit ba, engineer, ay may guarantee? Usually naman po kapag bumibili po tayo ng may warranty naman po yan mga yan. Ilang taong kayo, engineer? Yung iba po, nagbibigay sila na, depende po kasi yun sa sa battery, sa panel. Pag panel po, 5 years po yung binibigay. 2 years po. Councilor Apolonio G. Bahay. Thank you, Mr. Chair. Ang itatanong po dito, saan po kayo nag-base doon sa price, sir? Meron ba kayong basis na binigay ng DBM? Galing po sa Department of Energy, ma'am. May binigay po sa akin. Yun na po yung ginaya ko. Sa DBM, sila pa rin po yung masusunod. Oo, pero yung costing na nakalagay dito, sir, nag-base tayo doon Sa proposal nila na hanggang 10 million po. Kaya nilang bigyan. Okay, so may mga nabigyan ng silang other cities maliban sa atin? Meron na po, ma'am. Pero unfortunately, hindi ko na po kalimutan ko na. May binigay na rin po sila. May nabigyan na rin. Hindi tayo ang gumawa ng posting nito. Sila. Ito po tayo. Ito ako po yung Opo, para at least na po.
makita natin kung ilang number of units yung aabutin ng 10 million. So, maliban dun sa from Bonifacio to Lupa, yung ibang nangangailangan ng solar lights na ibang barangay dito sa atin, maliban sa Lupa Puar, ay from Bonifacio to Lupa, San Jose Drive. Po kasi meron din po tayo sa Chesa, from Kapatuan, mula doon sa welcome, going here sa... San Vicente. Meron, opo. San Vicente. Opo, doon sa welcome po. Hanggang dito po. So, yun po. Kung sino po yung mauna na mapondohan. And ang last question ko na, Mr. Chair, ano pa ba yung ibang requirements ng para ma-request? Letter of intent din po kailangan din po. Tapos yung resolution, then yung ombudsman. Omnibus. Oo, omnibus po pala. Sorry. Sorry po. Omnibus po pala. Sorry po. Councilor Alfred De Castro. Engineer, kung sakaling BBM ito. Goods ba ito na darating o cash? I think po, goods po yun. So, Parang kung sila po sakaling lahat yung... nakuha to, ang darating dito ay product worth 10 million. Opo. Hindi 10 million. Is po dun sa usap po kami taga DPM na pumunta po. Goods na po. Sila na po lahat yung makakabit. Sila na po yung gagawin. So yung mga, ito ba ay may mga naka-install na dyan na parang Yes po. random din na kwan, di ba? Opo. Mayroong distance of 1 kilometer, mayroong distance tapos depende kung kaibigan mo yung kwan, mayroong ka doon. Meron yung disadya doon, meron na di ba? Usually po yun, kasama po yata nung sa tulay. Kapag mayroon pong tulay ng nilalagyan po ng DPWH. Pero yung tulay lang dyan, dito lang sa may Saparo, di ba? Opo. Wala doon. Nagkaroon nga rin po doon bandang Baka rapid sa siguro school. nyo, baka bibigyan nito. So kasama na rin. Kasama sa kanya. Exclude po yun kasi may existing na. So dapat ang lalagyan po natin yung wala pa yung mga patay madilim po. Kasi may mga project pa si Kagawad Probil dyan na pinapa-approve ng street light. So in the event na maunahan sa ibang barangay siguro din yun, ano? Yung street lighting niya. Hindi ko po masasagot yan, sir. Pwede po. Thank you, Engineer. Opo. Walang kuryente yan, ano? Meron po, galing pong solar. Last question, Councilor Season. Yes, po, Vice. Tanong ko lang, kasi nagkaroon na tayo ng request na solution sa JEZA regarding sa solar streetlights mula Kabatuan hanggang San Jose or Lucapuar. Lucapuar, alam ko hanggang Lucapuar. Paano mo approve yun? Ito, San Jose Drive to Lucapuar ulit. Kasi po itong... sorry. Itong DBM, approve na to. Paano ko approve? Hindi pa. Hindi pa. So, na-approve na yung sa CHEZA, tapos ma-approve din ito. Paano mangyari? Pwede ba ilipat DBM yung kanilang approved budget sa ibang area naman ng alam mo? Ito po kasi ma'am, 64 unit lang eh. Yung doon sa CHESA, alam ko more than 200 po may gitulo. So, pero itong 64 unit, hindi po sapat talaga na mapailawan natin talaga yung red to Luca. Pero pwede ilipat sa ibang area. Siguro kung papayag po ang DPM na gano'n, within the barangay pa rin kasi San Jose Drive to Luca pa rin yung nakalagay. Yung papayag sila. Within. Sir, a technical question lang, 46 lights. 64. So, divided by 232.
per side? Per, Dapat po sana 40 meters lang 40 po. meters. Para ma-cover yung 5 Para kilometers. Yung, opo, kaso 64 units lang po, kaya hindi kakayanan po yung 5 kilometers. Kulang pa rin po. So, kakalat naman siguro. Opo, kakalat na lang po. Okay. Does our research speaker have anything to do with the unassigned business also? Madam Secretary. Okay, with that, thank you very much, sir. Sana po makuha po natin yung budget. Opo. Hopefully. Sige po. Next item, for our unassigned business. Communications received. Meron. Nabasa mo naman ang kanina. Yes, sir. Regarding the procurement of a property at Barangay Balangubong, our resource persons for this item are Engineer Eduardo. Nung pumunta nga sa amin, na-inspection po namin, ay yung talagang daan na. Ito yung... Daan konkreto po ba? Opo. Or... Ito yung... Simento. Hindi ba barangay road lang? Barangay road na yan, ma'am? Oh, yung actual na, ito po. Barangay road yan, ma'am. Siguro, kasi nga nabili niya sa Quancer, sa Rural Bank. Hindi niya nakita. Nung pinasolve niya, yung daan, na-traverse po yung load niya. Kaya sa bayaran ko na lang sa niya. Councilor Rodon, sa lagay na yun? Mayroon pa ba mga roti doon? 50,000? Baka meron pa eh. Mayroon pa sa malapit pa rin. Sir, mahal na yung sir, 70,000. 825 square meters yun, sir. Eh, ang per square meter is 500 pesos. Ngayon, ang prevailing price. Any other questions? Pa-clarify ako, dati, nung tinayuan, akala, it's government property, so tinayuan. And then, nung pina-check niya, it's under pala. Kasi ito naman po, ito yung... May daan dito, yung... Pero, ito naman yung... Dapat. Ganito yung ginawa. So, I was informed na as per plano, ito po yung daan, dapat. And then, pagkatapos pong gawin yung construction, naging ito po yung kinalabasan. So, hindi ko alam kung paano gano'n. Ang picture ko po, ang daan na yun, public property na yun. Ito po. Yung dapat lang. Yung dapat na nadaanan. Dapat na dinaanan. Sir, parang claim nung doon sa kabila eh. Sabi nung one result ng ano namin, ng parang claim ditong sa eastern portion. Wala ba yung liability yan? Kasi you technically put something on private land. At the same time, mayroon bang iniwasang property kaya Yung parang gumis? government property na ba yung dati na dapat dinaanan? Hindi. Kaya inilihis. Ay, hindi ko po alam. Pero talagang ano daw ito na eh, concrete na. Any other questions? I have no issue with that, ma'am. Pero yun lang, do you know kung kailan ginawa yung daan? At kung sino pong gumawa? Hindi ko po. Wala po. Sa barangay ko siguro. Ang gagawin po natin dito, ipupuntin natin tapos idudunit natin. Ano ng kwan, i-donate sa barangay, sir. Parang gano'n. Okay.
Can you also give us information siguro, ma'am, kung kailan po ginawa yung road, kung kailan ginawa yung road? Yes. Kung government property ba yung dapat location talaga ng road? Tsaka sino po yung gumawa ng road? Ano po. Para ma-inform po yung body dun sa... Magtatanong po kami. Yeah, we understand the situation, pero complicating the procedure kung para kinoconsent din natin yung maling nangyari. Yes, sir. Talaga. Para lang maginis natin. Yes, sir. Okay. Any other questions? Kung wala na, thank you very much, Ma'am Nina. For our next for the proposed Mangrove Boardwalk at Barangay Buat and rehabilitation of Plaza Marcelo Ochabi. We have Engineer Eduardo Garcia, Engineer Ruel Encamba, and Architect Lloyd P. Santos. Good. Architects. Good afternoon, Your Honors. October 30, the Department of Budget and Management issued local budget circular number 120 dated August 15, 2019, describing the guidelines and on the release and utilization under SARO number 2019-LGRCB-19-001254 dated September 17, 2019. So the SARO includes the allotment for the city amounting to 14,270,122 to facilitate the release of the corresponding omnibus sworn statement by the LCE. The project should be